Samantala, ilang metro mula sa pasukan ng baryo ay huminto ang truck na sinasakyan ng mga rebelde. Sa isang malaking puno ng mangga, ito pumarada. Agad nagpulasan ang mga tambay na nakaupo sa waiting shed nang makita sila. Bumaba sina Commander Jaguar kasama sina Daga at Pepeng Tambak. Dala-dala ang kanilang mga armas. Natawa na lang si Daga sa reaksyon ng mga tao habang hinuhubad ang takip sa mukha nito. Animoy mga ipis itong nagsitaguan sa kanilang mga pamamahay. Sinara ang mga pintuan at bintana sa takot na manggulo ang mga bandido. Pero walang balak mangharas ang grupo ni Commander Jaguar. Naisip niya lang na dito dumaan dahil malapit lamang ito sa isa sa mga kampo nila. 2 bundok lang ang lalakarin nila bago makarating roon. Maganda ang daan at walang nagpapatrulyang mga sundalo. Perpektong ruta para sa kanilang pangkat upang ligtas na madala ang mga pagkain na kanilang nakulimbat. Ikaw naman kasi, masyado mo silang tinakot sa mukha mo. Daig mo pa ang rapist kung makatitig. Takpan mo nga yan. Biro ni Pepeng Tambak kay Daga. Tumahimik ka nga dyan, bakulaw. Inis na sagot naman ni Daga. Abay, loko to ah. Nagbibiro lang naman ako. Papalaga na sana ito ni Pepeng Tambak. Subalit naawat kaagad sila ni Commander Jaguar. Pumunta ito sa likuran ng sasakyan. Hoy, ibaba nyo na yan! Sigaw ni Commander Jaguar sa mga tauhan. Sumunod naman ang mga ito. Bumaba ang mga kalalakihan at bawat isa sa kanila ay bumuhat ng isang sakong bigas. Ang iba naman ay dinala ang mga nakumpiska nilang mga armas at kagamitan. Habang naghihintay, ay umupo muna ang tatlo sa waiting shed. Nagsindi ng sigarilyo si Pepeng Tambak. Habang naninigarilyo, ay natanaw niya bigla ang paparating na sasakyan ng mga sundalo. May tangke tigera pang dala ang mga ito na mukhang handang-handa sa labanan na magaganap. Naibuga ng matikas na lalaki ang kanyang sigarilyo at kinalabit agad si Commander Jaguar. Commander, mukhang may mga bisita tayo! Sambit ni Pepeng Tambak. Napatingin ang commander sa dulo ng highway at nakita ang paparating na mga sasakyan. Salubungin niyo sila! Sigaw ni Commander Jaguar sa mga tauhan. Dali-dali namang kumilos ang mga rebelde at nagunahan sa paghahanap ng mga pwesto. Nagtago ang karamihan sa mga tanim na palay sa gilid, habang ang iba naman ay nakaposisyon sa gilid ng truck. Handa ang mga itong salubungin ang mga kasundaluhan. Samantala, umakyat naman sa likod ng truck si Daga at binuksan ang parihabang kahon. Sa loob ay hinugot niya ang isang rocket-propelled grenade at itinutok sa tangke na nasa harapan ng kalsada. Sumilip siya sa optical sight, sabay marahang umasinta. Nang nasa 20 metro na lang ang layo ng tangke, ay saka kinalabit ni Daga ang trigger. Halos mabuwal si Daga nang lumipad ang bala ng RPG na animoy kwitis na lumapit sa tangke. Nagulat ang sarhento nang masilip niya sa periscope ang papalapit na umiilaw na bala. Dali-dali niyang inalerto ang mga kasamahan, pero huli na para sa kanilang lahat. Halos humiwalay ang turret ng tangke nang tamaan ito ng pinakamalakas na granada sa kasaysayan. Nasunog ang ibang parte nito at napilitang lumabas ang mga sakay sa hatch para iligtas ang sarili. Dahil dito ay tumirik ang tangke sa gitna ng kalsada at napahinto sa pag-abante ang mga sasakyan ng tropa. Ayos! Pagmamayabang pa ni Daga
Nang ibaba niya ang RPG, umuusok pa ang dulo nito matapos niyang gamitin. Anong nangyari? Napasilip si Colonel Espinas sa unahan nang madinig ang malakas na pagsabog. Sakay ito ng mini jeep at nasa pinakahulihan ng mga military vehicles. Kita niya ang umuusok na bunganga ng tangke. Sir, tinamaan po tayo! Tugon ng kanyang tinyente. Pwes, maghanda kayo dahil lalaban tayo! Ngayon na natin wawakasan ang maliligayang araw ni Jaguar na yan! Sambit ni Colonel Espinas. Nagsibabaan kaagad ang mga tauhan niya at pumosisyon sa likod ng kanilang sasakyan. Ginamit nila itong proteksyon para hindi kaagad makapenetrate ang mga rebelde. Sinara nila ang kalsada gamit ang kanilang mga sasakyan at nagsikalat sa mga damuhan sa magkabilang highway ang ilan pang mga tauhan. May mga puno ng waling-waling sa gilid ng daan at dito nagsitago ang iba. Habang ang mga scout rangers na mahusay sa taktikang panggirilya ay kumalat din sa kung saan-saan. Hindi lang military ang inukupan ni Colonel Espinas, kundi hinakot niya rin ang mga sundalong bihasa sa jungle warfare. Pero iba ang misyon ng mga ito. Pakay nilang hulihin ang dati nilang superior. Kahit hindi pa sumasang-ayon rito ang colonel, marami itong dapat pagbayaran sa batas. Kaya naman, porsigido ang mga ranger na mahuli ng buhay si Commander Jaguar. Samantala, sa kabilang banda, nakangiting nagwawali sa loob ng bakuran si Maria. Habang inaalala niya ang maliligayang sandali nila ng Kuya Carlos niya noong mga bata pa sila. Nang mapahinto ito, nang makarinig siya ng isang malakas na pagsabog sa di kalayuan. Napatingin ito sa labas ng baryo at nakita ang isang manipis na usok na mabilis na umaakyat sa ere. Alam niyang nasa kalsada lang ito at ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang nayon. Kuya! Kinakabahang sigaw ng dalaga. Pero naalala niyang nasa gubat nga pala ang kapatid niya at nangunguha ng mga halamang gamot para sa gagamitin nitong mga sangkap sa kanyang langis na ginagamit sa panggagamot sa mga pasyenteng may sakit sa kasukasuhan. Madaling araw pa lang ay umakyat na ito ng bundok dahil kulang na kulang ang mga tanim niyang halamang gamot sa loob ng kanilang bakuran. Maraming sangkap ang kailangan niya para makabuo ng lunas, kaya napilitan itong pasukin ang gubat kung saan delikado para sa mga normal na tao. Subalit para kay Apong Lizardo ay walang mapanganib na lugar. Sanay na ito makaengkwentro ng mga nilalang na di pangkaraniwan. Kaya malakas ang loob niyang maglabas-pasok rito. Dahil dito, dali-daling pinuntahan ni Maria ang ina sa kanilang bahay na natutulog lamang sa loob ng kwarto. Sinara niya ang pinto at bintana upang walang makapasok sa kanilang tahanan. Kumuha siya ng malaking maleta at inilagay niya ang mga mahalagang gamit nila para kung sakaling lumala ang bakbakan ay may mabibitbit sila sa pag-alis. Inipon niya ang lahat ng mga damit sa isang lalagyanan at kumuha rin siya ng mga pagkain sa aparador. Tarantang-taranta ang dalaga kung ano ang kanyang mga dadalhin. Kaya kung ano-ano na lang ang naipasok niya sa maleta. Mapakandila, bote at kung ano-ano pa. Ito ang unang beses na may nangyaring ganito sa kanilang nayon. Kaya sobrang aligaga siya sa sitwasyong ito. Walang ano-ano'y biglang sumagi sa isip niya ang Kuya Carlos niya. Kaya pumunta siya sa kwarto at kinuha ang card na ibinigay sa kanya ni Inspector Carlos Sarmiento. Dinampot niya ang cellphone sa kama at tinawagan ito.
Pero mukhang busy ang linya ni Inspektor Sarmiento, kaya inis na itinapon ni Maria ang cellphone sa kama. Nagpatuloy ito sa pag-impake ng mga gamit. Pagkatapos ay nagtungo sa likod ng bahay para gisingin ang kanyang ina. Samantala, mula naman sa labas ng bahay ay masiglang naglalakad sa may gilid ng pila-pilan ang isang batang babae. Nakangiti nitong sinusundan ang isang tutubi na palipad-lipad sa bukirin. Masaya ito pero walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Pagkarating ng bata sa maputik na daan ay bigla na lang niyang narinig ang nakakabinging putukan. Kasabay ng putukan ay ang hiyawan ng mga tao sa labas ng baryo. Sunod-sunod na serye ng mga putok ang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Napahinto ang bata at nagtatakbo papauwi sa tindi ng takot sa ingay ng mga baril. Pinaulanan ng bala ng mga rebelde ang mga nagtatagong sundalo sa likod ng mga military vehicles. Hindi nila ito pinaporma upang hindi makagawa ng diversion tactics para sa advantage sa laban. Tumayo si Pepeng Tambak sa likuran ng truck at niratrat ng machine gun ang mga tropa na nakapwesto sa mga waling-waling. Basag-basag ang puno dahil sa tama ng bala. Ang ilan sa mga tumagos ay tumama sa mga nakasilip na katawan. Butas-butas ang binti, braso at balakang ng mga nahagip. Hindi tinigilan ni Pepeng Tambak ang mga ito hanggat hindi sila napapaatras. May ilang mga gumapang papalayo pero naabot pa rin sila ng matutulis na bala ng machine gun. Lasog-lasog ang mga katawan nila sa walang humpay na banat ng mga rebelde. Tumigil si Pepeng Tambak nang maubusan ng bala. Umuusok pa sa init ang dulo ng machine gun nang ibagsak ito ng lalaki sa truck. "Paulanan pa sila! Huwag niyo hayaang may makalapit! Tapusin niyo na ang magtatangka!" Malakas na sigaw ni Commander Jaguar habang binabaril ang mga tropang nakadapa sa damuhan. Wasak ang bungo ng sinumang mahagip ng kanyang Armalite. Tinadtad niya ng bala ang mga sundalo at marami sa mga ito ang kanyang napatay. Kasunod nito ay tinapunan pa niya ng granada ang mga tropang nagtatago sa likod ng mga sasakyan. Halos bumaliktad ang mini jeep nang ito ay tamaan. Butas-butas ang katawan ng mga sundalo nang bumaon ang maliliit na shrapnels. Napaatras sila sa bakbakan dahil hindi nila kinaya ang volume fire ng mga kalaban. Masyadong marahas at walang takot ang mga rebelde. Animoy hindi natatakot na mamatay, alang-alang sa sinumpaan nilang katapatan sa kanilang commander. Pero sa gitna ng bakbakan ay biglang nakita ni Commander Jaguar si Colonel Espinas na nagtatago sa gilid ng mini jeep. Mabilis na nagdilim ang paningin ng lalaki at sinugod mag-isa ang kinaroroonan ng opisyal. Habang tumatakbo ay nagre-reload ito ng bala. Winawalis niya ng bala ang mga sundalong nakaposisyon sa gilid ng kalsada. 5 sa mga ito ang pumantay ang mga paa sa malahalimo na pagpapaputok ng baril ng commander. Asintadong-asintado ito kahit na ito ay tumatakbo at sinusundan din ng mga bala. "Espinas!" Sigaw ni Commander Jaguar. Nakita siya ng opisyal at inutusan nito ang mga tauhan na paulanan din siya ng bala. Sumugod kaagad ang 6 na mga sundalo. Pero sinalubong lang ng mga ito ang sumasayaw na bala ni Commander Jaguar. Nagsigawan ang mga sundalo na tadtad ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Humandusay ang mga ito sa gitna ng kalsada na pawang humihingi ng saklolo sa mga kasamahan. Pero naiipit rin ang ibang mga kasamahan sa kabilang bahagi ng bakbakan kaya hindi makapag-issue ng backup. "Si Jaguar!
Gulat na sigaw ng commander ng Scout Ranger. "Sir, pagkakataon na nating mahuli siya!" Wika naman ang tauhan nito. Tinapik niya ito sa balikat upang sundan siya nito sa paglapit kay Commander Jaguar. Ilang scout na naka-battle gear ang lumalaban sa palayan at tumakbo papunta sa sasakyan na nakaharang. Napansin sila ni Commander Jaguar, kaya pinaulanan niya kaagad ang mga ito ng bala. 3 agad ang sugatan at 2 ang namatay sa walang habas na pagratrat ng commander. Mabuti na lang at nakapagtago agad ang commander ng mga Scout Ranger at inilabas ang sniper's rifle sa bag na dala nito. Mabilis niya itong inassemble at itinutok sa pinuno ng mga rebelde. Patuloy na tumatakbo si Commander Jaguar na walang kamalay-malay sa panganib na paparating. Natakot at naalarma naman si Colonel Espinas sa patuloy na paglapit sa kanya ni Commander Jaguar. Napakadilim ng aura nito at punong-puno ng galit. Para bang wala itong pakialam kahit na pinapaulanan na siya ng bala. Tuloy-tuloy lang sa pagtakbo habang binabaril ang mga nakatagong sundalo. Sinamahan siya ng mga tauhan na ikinagiliw ang katapangan na ipinapakita ng kanilang commander. "Woohoo! Patay na kayong lahat!" Sigaw ni Daga habang umaabanti sila at nagpapaulan din ng bala. "Sige! Ubusin sila! Walang ititirang buhay sa laban na ito!" Sigaw naman ni Piping Tambak na tinatabas ang mga sugatang sundalo na nakahandusay sa daan gamit ang kanyang espada. Bumaba ang moral ng mga sundalo nang bumuhos ang napakaraming rebelde sa kalsada. Hindi nila alam kung sino ang uunahin. Masyadong progresibo umatake ang mga kalaban. Kalat-kalat sila kung umasinta. Baliwala kung sinong matamaan, basta't maubos lang nila ang kasundaluhan. Inasinta na ng leader ng Scout Ranger sa crosshair ang ulo ni Commander Jaguar. Subalit masyado itong magalaw, kaya natatagalan sa pagkalabit ang commander. Malapit na makarating si Commander Jaguar sa kinaroroonan nila. Subalit sa hindi inaasang pangyayari, ay napahinto ito nang hawakan siya ng isang sundalo sa binti. Ginapos ng mga braso ng sundalo ang binti ni Commander Jaguar. Inis niya itong tinadyakan, pero ayaw pa rin bumitaw ng sundalo. Tila alam nito ang nasa utak ng kanyang mga kasamahan. Mas lalo pang nainis si Commander Jaguar nang ngumiti pa sa kanya ang sundalo, kaya pinagtatadyakan niya pa ito ng paulit-ulit sa katawan. "Buwisit ka! Bitawan mo ako!" Gigil na sigaw ni Commander Jaguar. Hindi kita bibitawan! Sabay-sabay tayo mamamatay dito! Kaya magpaalam ka na!" Sagot naman ng sundalo. Dumudura na ito ng dugo dahil sa mga sipang tinatanggap mula kay Commander. Pero hindi niya ito ininda dahil balak nitong isama ang rebelde sa hukay. Ito na ang tamang oras. Bulong naman ang leader ng Scout Ranger habang dahan-dahan itong inaasinta si Commander Jaguar. Pumasada sa iba't ibang parte ng katawan ng commander ang crosshair ng sniper hanggang sa mapahinto ito sa kanang binti ni Commander Jaguar. "Huli ka!" sambit ng leader. Humugot naman ang pistola si Commander Jaguar at binaril niya sa ulo yung sundalo na humahawak sa kanya. Talsik ang dugo ng sundalo sa semento at lupaypay itong napabitaw sa rebelde. Nagpatuloy sa pagtakbo ang commander, pero nakalapit na ng sniper ang gatilyo. Napaluhod ang isang binti ni Commander Jaguar nang tumagos ang bala sa buto niya. Nang hina ito kaagad, "Commander Jaguar!" sigaw pa ni Piping Tambak nang masaksihan ang nangyari. Dali-dali itong lumapit at inakay sa balikat ang pinuno. Inasinta muli ng Scout Ranger si Commander Jaguar, pero pinaputukan na sila ni Daga. Dala-dala nitong muli ang RPG
at pinasabog niya ang isang truck na pinagtataguan ng mga Rangers. Sumabog ang sasakyan at nagsitilapunan ang mga sundalo sa paligid ng kalsada. Sunod-sunod na putukan uli ang nangyari at mas marami pa ang nasawi sa tropa ng gobyerno, kasama ang leader ng mga Ranger, dahil sa walang humpay na pasabog na ginagawa ni Daga, na nagawang maakay papalayo ang mga kasamahan sa area. Nakita ni Colonel Espinas na sugatan na si Commander Jaguar at naisip niyang ito na ang pagkakataon para mapatay ang notorious na rebelde. Inutos niya sa mga tauhan na habulin si Commander Jaguar at dalhin sa kanya ang ulo nito. Lumabas sa mga truck ang mga sundalong hindi nasawi sa laban, pati na ang mga Scout Ranger ay sumali na rin sa pagtugis kay Commander Jaguar. Kung may pagkakataon kayo, itumba nyo na. Huwag na kayong magdalawang isip. Pero dapat nyong tiyakin na mababawi natin ang anak ng alkalde. Sundan nyo lang sila ng sundan. Sigurado akong didiretso ang mga iyon sa lungga nila. Bilisan nyo! Habulin nyo sila! Wika pa ni Colonel Espinas sa tenyente. Tumango lang si Lieutenant Perez at sinundan ang grupo ni Commander Jaguar. Samantala, natapos nang naimpake ni Maria ang mga gamit nila at nagising niya na rin ang ina. Kaya nga lang, wala pa si Apong Lizardo, kaya nagdesisyon itong lumabas na ng bahay upang magtungo sa barangay hall. Malapit na ang barangay hall sa bukana ng Nayon, pero walang kamalay-malay sina Maria sa sasalubungin nilang panganib. Habang akay-akay ang ina, ay tinawagan niya uli si Inspector Sarmiento, ngunit hindi pa rin ito makontak hanggang ngayon. Naka-on naman ang cellphone ng inspektor, subalit hindi ito sumasagot. Marahil ay busy ito sa presinto, kaya ipinasok na lamang ni Maria sa bag ang cellphone. Lakad-takbo ang ginawa nila sa maputik na kalsada. Halos magkanda dulas-dulas na ang dalaga sa pag-akay sa ina, natuliro pa sa mga nangyayari. Nakasalubong nila ang mga taong tumatakbo din patungo sa kanilang mga bahay upang magtago. Parang hinawi na mga langaw ang mga ito dahil sa serye ng mga putukan na maririnig mula sa pasukan ng Nayon. Kanya-kanyang tago ang mga ito sa kanilang mga tahanan at pinagsasara kaagad ang mga bintana at pintuan. Bilisan ho natin, Nay. Baka hindi natin maabutan nakabukas ang barangay hall. Masyado nang magulo ngayon, kaya kailangan natin magtago doon. Wika pa ni Maria sa ina, pero iiling-iling lang ang matanda sa tinura ni Maria, na tila may nararamdaman itong panganib sa tatahakin nilang daan. Sunod-sunod ang malalakas na putok at sigawan ng mga tao ang sumalubong sa dalawa habang papalapit ang mga ito sa barangay hall. Dagsaan ang tumatakbo sa daan. May nagsisiiyakan pa, may mga natatamaan din sa kanila. Halos hindi na nga makausad sina Maria dahil naipit na sila sa daan. Dala-dala niya pa ang malaking maleta na siyang nagpapabigat sa kanilang pagtakas. Ay, Diyos ko! Tumakbo na kayo! Nandiyan na sila! Sigaw ng Ali sa kanyang mga kanayon. Nagimbal sina Maria nang makitang may mga armadong grupo ng kalalakihan ang tumatakbo papunta sa direksyon nila. Diyos ko! Mahabaging Diyos! Ano ba itong nangyayari sa amin? Naiusal ni Maria dahil sa sobrang takot. Agad-agad silang lumihis ng daan para makaiwas sa mga rebelde. Umakyat silang dalawa sa mataas na bahagi ng lupa at tumakbo papunta sa isang bahay. Sumirit ang mga bala sa direksyon ng tinatakbuhan nila Maria. Nang dumating ang mga rebelde, nagpaputok sila kaagad nang magawi naman ang mga sundalo sa maputik na daan. Sigurado mapapabagal nito ang pagbuntot ng mga sundalo sa kanila dahil sa makapal na putik nakakapit sa kanilang mga sapatos.
Ganun pa man, hindi nagpatinag ang mga sundalo. Sinundan pa rin nila ang mga rebelde. Huminto naman si Daga, pati na ang mga kasama nito, at sabay-sabay sumagot ng putok. Niratrat ni Daga ang mga sundalong nakabuntot sa kanila. Nagsitago ang mga ito sa kabahayan na malapit. Binaha ng mga basyo ng bala ang daan dahil sa walang tigil na pagpapaputok ng baril ni Daga. 10 kaagad na mga sundalo ang nalagas, habang 3 naman sa mga rebelde ang nasawi sa palitan ng putok ng magkabilang panig. Sa sobrang init ng bakbakan ay biglang natisod sa may batuhan ang ina ni Maria. Nahulog ito papabalik sa putikan. Nadislocate ang isang paa, kaya hindi ito kaagad makatayo. Mangiyak-ngiyak ang matanda dahil hindi nito alam ang gagawin. "Ina!" Pinuntahan ni Maria ang ina, pero isang ligaw na bala ang tumama sa binti ng dalaga. "Ah! Aray!" Ungol ni Maria. Natumba itong umiinda ng sakit. Nakita ni Commander Jaguar ang nangyari at balak nitong tulungan ang dalaga, pero pinigilan ito ni Piping Tambak. "Nahihibang ka na ba, Pinuno? Kapag tinulungan natin yan, baka tayo pa ang mapahamak!" Bulong ng tauhan. "Pero kailangan nila ng tulong," ani Commander Jaguar. "Tara na, Pinuno! Hayaan na natin yan! Ang mahalaga ang buhay nyo! Kailangan pa kayo ng samahan!" Giit ni Piping Tambak at inakay ang commander papunta sa direksyon ng gubat. Nakatingin lang si Commander Jaguar kay Maria. "Anak!" Umiiyak na wika ng matanda habang gumagapang papalapit kay Maria. Sinubukan itong gumapang kahit masakit ang kanyang paa. Sinubukan itong gumapang, subalit natalisod sa kanya ang isang rebelde at bumulusok sa putikan ang ulo ng matanda. Natapakan pa ito ng mga kalalakihan na umaatras nang magsimulang umabanti uli ang mga sundalo. Halos magkalasog-lasog ang katawan ng matanda dahil sa dami ng mga nakatapak sa kanya. "Ina!" Gimbal na sigaw ni Maria sa nangyari. Pinilit nitong bumangon para makalapit sa kanyang ina. Kinabahan siya nang mapansin halos hindi na ito humihinga dahil sa tindi ng mga tinamong pinsala. Ang mahinang katawan ay madali lang mababasag ang mga buto sa katawan nito. Karamihan sa mga rebelde ay natapakan pa ito. Bumaon ang katawan sa basang putikan ng nakadapa at nalunod na rin doon. Ang mga buto nito sa tadyang ay nabali din at tumusok sa ilang mahalagang parte ng internal organs. Hindi umabot ng 1 minuto ay namatay na rin agad ang matanda. "Ina!" Malakas na palahaw ni Maria, na kahit may pinsala ay walang takot itong tumakbo papalapit sa kanyang ina. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, isang bala ang biglang tumama sa dalaga. Nakatihaya itong bumagsak sa lupa na may butas ang ulo. Dilat ang mga mata ng dalaga habang parang manok na nangingisay sa lupa ang kanyang katawan dahil sa unti-unting pagkalagot ng hininga. Ngunit sa huling hibla ng kanyang diwa ay nagawa niya pang pagmasdan ang kanyang nanay bago siya tuluyang mamatay. Tumulo ang luha sa mga mata niya bago ito nagsara. "Anong nagawa natin?" Biglang napahinto sa pagtakbo si Commander Jaguar. Nagulat ito sa nangyari sa mag-ina. Hindi niya inaasahan na may madadamay na inosente sa pagtakas nila. Malungkot nitong tinignan si Maria. "Tara na, Pinuno! Papalapit na ang mga sundalo!" Hinila ni Piping Tambak ang nakatulalang commander. Hindi ito makapaniwala sa nangyari. Tila bumigat ang dibdib niya. Animoy nanigas ang buo niyang katawan sa nasaksihan. "Halika na, Pinuno! Tumakas na tayo!" Ulit muli ni Piping Tambak. Hindi maiwasang maluha ni Commander Jaguar habang nililisan nila ang lugar. Nakapasok na sila sa gubat.
Samantalang huminto muna sandali sina Daga sa bukana para pigilan ang pag-abante ng mga sundalo. Hindi tumitigil sina Daga sa pagpapaulan ng mga bala sa sundalo. Dala ang RPG ay binugahan niya ang mga ito upang mapahinto ang pagbuntot sa kanila. Talsik ang mga laman loob noong mga nahagip ng shrapnels na 3 sundalo. Buti nga sa inyo! Pwe! Sambit pa ni Daga habang papasunod kina Commander Jaguar. Idinispatcha na niya ang RPG nang maubusan na ito ng bala. Iniwan nila ang nayon na wasak at nakadapa. Nagkalat din ang mga basyo ng bala sa paligid. Ngunit sa kasamaang palad, 2 inosente ang nasawi at may ilang mga nadaplisan ng ligaw na bala sa mainit na bakbakan na umabot ng 20 minuto. Dumating sina Colonel Espinas sa nayon, ngunit nagimbal sila sa nadatnan. Lumapit ang tenyente sa 2 nakahandusay na sibilyan. Sinuri niya kung humihinga pa ba ang mga ito. Sir, patay na ang mga ito. Wika ni Lieutenant Perez. Mga hayop sila! Nasambit ni Colonel Espinas na nakuha pang sisihin ang mga rebelde sa pagkasawi ng 2 sibilyan. Napatingin siya sa paligid nang magsidungawan ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Bumalik ang tingin ng opisyal sa bangkay ni Maria. Napakamao ito sa inis nang magawang matakasan sila ni Commander Jaguar. Sundan niyo sila! Halughugin niyo ang buong sahig ng kagubatan! At huwag niyo silang hahayaang makatakas! Kilos na! Makapangyarihang utos ni Colonel Espinas. Masusunod po, sir! Men, let's move out! Tumakbo na papunta sa gubat sina Tiniente kasama ang natitirang tropa para habulin sina Commander Jaguar. Samantala, sa kabilang bahagi naman, katatapos lang din ni Apong Lizardo sa kanyang pamimitas ng mga halamang gamot sa may paanan ng bundok. Naghahanda na itong umalis nang biglang magsitayuan ang kanyang mga balahibo. Nakaramdam ito ng kakaibang kaba sa sarili na hindi niya maintindihan. Hinubad niya ang salakot sa ulo at napatingin sa direksyon ng nayon. Nagimbal siya nang matanaw ang manipis na uso na umaakyat sa ere. Malakas ang pakiramdam niyang nagmumula ito sa kalsada na malapit lang sa kanilang nayon. Nabitawan niya ang basket na siyang pinaglalagyan ng mga halamang gamot. Maria! Ina! Napakaripas ng takbo si Apong Lizardo sa sobrang pag-aalala. Habang tumatakbo sa kakahuyan, ay hindi inaasahan na makasalubong niya ang grupo ng mga armadong kalalakihan. Napahinto sa pagtakbo si Apong Lizardo at tinignan ang mga rebelde. Karamihan sa mga ito ay duguan at meron ding mga naghihingalo. Dahil dito, mas lalong lumakas ang kutob ni Apong Lizardo na may masamang nangyari sa kanilang baryo. Nagtama ang mga mata ni Apong Lizardo at ni Commander Jaguar. Hoy! Tanda! Tumabi ka dyan! Sita ni Daga at tinutukan ng baril si Apong Lizardo, pero hindi natinag ang matanda. Walang emosyon na tinitigan pa ang butas ng baril ng lalaki. Abay, pasaway to ah! Gusto mo na bang mamatay? Sambit ni Daga, pero tahimik lang si Apong Lizardo. Hindi ito nagsalita at matalas ang tingin sa hambog na rebelde. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri niya habang mahinang umuusal ng orasyon. Nainis naman si Daga sa pag-aakalang palihim siyang minumura nito. Dahil dito, itinutok niya ng malapitan ang baril sa noo ni Apong Lizardo. Magpaalam ka na, tanda! Nakangising wika ni Daga. Daga, tama na yan. Magpatuloy na tayo. Awat ni Commander Jaguar na namumutla na dahil sa tuloy-tuloy na pagdurugo ng sugat. Napahinto naman sa pag-usal si Apong Lizardo nang dahan-dahang binaba ni Daga ang baril. Maswerte ka, tanda!
at mabait ang boss ko. Wika ni Daga at isinukbit na sa tagiliran ang baril. Tinignan lang siya ng matalim ni Apong Lizardo at nagpatuloy na sa paglalakad. Tumuloy na rin sa pag-abante sina Commander Jaguar. Habang malayo pa ang agwat nila sa mga kasundaluhan, malakas ang pakiramdam niyang susundan sila ng mga ito, kaya sinabihan niya ang mga tauhan na lilihis sila ng daan. Mabilis na karating si Apong Lizardo sa nayon, ngunit nagulat ito nang madatnang wala sa bahay ang pamilya niya. Maria! Ina! Tawag pa ni Apong Lizardo pero walang sumasagot sa kanya. Nilibot niya ang buong bahay, ngunit wala ang kanya mag-anak. Pumasok siya uli sa bahay at dito niya na napansin ang magulong paligid. Nagkalat ang mga gamit sa sahig at nakabukas ang mga aparador. Naisip niyang baka umalis sina Maria upang lumayo sa kaguluhan. Sumagi sa isip niya kung saan sila pupunta. Maria! Nagtatakbong lumabas ng bahay si Apong Lizardo papunta sa barangay hall. Habang tumatakbo, natanaw niya ang umpukan ng mga tao. Nakita niya rin ang mga sundalo habang may tinatakpan na 2 taong nakatihaya sa maputik na lupa. Dali-dali itong nilapitan ni Apong Lizardo at tinanggal ang kumot. Halos gumuho ang mundo niya nang tumambad sa kanya ang walang buhay na katawan ng ina at kapatid. May tama ng bala sa ulo si Maria habang ang kanyang ina ay hindi na makilala dahil sa putik na bumabalot sa muka. Napahagulgol ng iyak ang albularyo. Mga hayop kayo! Umaalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Apong Lizardo sa buong nayon dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pamilya. Hindi siya makapaniwalang patay na ang mga ito. Nanghina ito at halos mawala ng malay. Lumapit sa kanya si Colonel Espinas at hinawakan siya sa balikat. Pasensya na, hindi namin nagawang iligtas ang pamilya mo. Masyadong naging magulo ang sitwasyon. Kasalanan nila ito. Kasalanan ng mga terorista ang iyon, ang lahat. Ganun pa man, ang buong sandatahang lakas ng gobyerno ay nakikiramay sa pagkawala ng iyong mahal sa buhay. At tinitiyak ko sa inyong tutugisin namin ang may gawa nito. Hindi kami titigil hanggat hindi sila nahuhuli o napagbabayaran ang mga kasalanan nila sa batas. Pinapangako ko yan. Wika ni Colonel Espinas. Hindi kumibo si Apong Lizardo at tiningnan lang ng masama ang opisyal. Napaatras tuloy sa takot ang opisyal. Nabakas niyang namumula at punong-puno ng galit ang mga mata ng matanda. Animoy may nagbabagang mga apoy na sumiklab sa loob ng mga mata nito. Nanginginig ito sa sobrang galit. Tila hindi maipinta ang aura na lumalabas sa nagdidilim na mukha. Para ito isang mabagsik na hayop na naghahanap ng masisila. Napaiwas ng tingin ang opisyal. Ramdam niya ang galit ng matanda, pero hindi niya alam kung paano ito i-comfort. Sa halip na aliwin ito, inutusan niya na lang ang mga tauhan na i-clear ang area upang makasiguro sila na wala nang naiwan pa sa mga rebelde. Maya-maya pa ay nakabalik na rin ang grupong inutusan niya maghabol kina Commander Jaguar. Hinihingal na lumapit sina Lieutenant Perez sa kanila. Oh, ano nangyari? Napatay niyo ba sila? Nasaan na si Jaguar? Tanong ni Colonel Espinas. Umiling ang tinyente. Ano? Huwag mo sabihing nakatakas sila. Galit na wika ng opisyal at hinawakan sa kwelyo ang pagod na tauhan. I'm sorry sir, hindi talaga namin sila naabutan. Ang bilis nilang nawala. Hinalughog na namin ang gubat, pero wala talaga kaming nakita na posibleng pagtaguan ng mga rebelde. Mukhang nailigaw nila kami. Sagot ng tinyente. Napabuntong hininga sa galit ang opisyal. God damn it!
At ipinagmamalaki mo pa sa akin yan, ha? Litaniya pa ni Colonel Espinas. Hindi naman po sa ganun, sir. Saad ng tinyente. The target is wounded! Paano niya kayo natakasan? Mga wala talaga kayong kwenta! Singhal ng opisyal. Hindi na sumagot pa ang tinyente at napayuko na lamang ito dahil sa kahihiyan. Galit din ito sa sarili dahil hindi nila nagawang mahuli ang most wanted terrorist ng bayan. Ngayon ay manganganib na naman ang lugar nila kung sakaling maisipan ng mga ito na bumalik upang gumanti. Samantala, habang tutok sa monitor at busy sa pagtitipan ng keyboard, ay bigla namang lumapit ang isang pulis kay Inspektor Sarmiento. May dala itong kape at inilatag sa desk ng inspektor. Tanghaling tapat, nagkakape ka pa rin? Wika ni Inspektor Sarmiento habang nakatutok sa monitor. May ilang bagay itong pinag-aaralan hinggil sa kaso ni Benjo Cervantes. Alam mo naman, mas masarap magkape kapag ganitong mainit. Ang sabi nila, nagpapataba raw ito ng bayag eh. Bulong ng nakangising aso na sarhento. Ikaw talaga, ang bastos ng bibig mo. Itigil mo na yan. Kaya hindi ka nagkakaasaway dahil napaka-arugante ng utak at bunganga mo. Nabigla ang pulis sa sinabi ni Inspektor Sarmiento. Wow ha? Ang kemik mo magsalita. Inspektor, sabihin mo nga, saan mo natutunan yan? Usisa pa ng sarhento. Agad na dinampot ni Inspektor Sarmiento ang isang folder sa lamesa. Wow, sir, anong gagawin niyo dyan? Kinabahan ang pulis. Tigil-tigilan mo nga ako. Marami akong ginagawa. Busy ako ngayon. Sabay inihampas sa ulo ng sarhento. Aray, ang sakit noon, sir, ha? Reklamo pa nito. Pwede ba? Lumayo ka nga rito. Naaalibadbaran ako sa iyo eh. Marami pa akong gagawin. Taboy ni Inspektor Sarmiento. Ito naman, di na mabiro. Wow, pambihira. Ang sarap talaga nitong kape. Alam mo, sir, kung tingin mo frustrated ka dyan, uminom ka lang ng bitter coffee. Something sweet and cold. Sinasabi ko sa'yo, marerelax ka talaga. Sinasabi ko sa'yo, marerelax ka talaga. Tumatawang wika nito at umalis. Sira ulo talaga ang lokong ito. Mahinang bulong ni Sarmiento. At minuestrahan pang itatapon ang cellphone sa isang sarhento. Kaya kumaripas iyon agad ng takbo. Napangiti si Inspektor Sarmiento at bagsak na napasandal sa upuan. Malalim ang buntong hininga na ibinuga nito. Tinignan niya ang cellphone, ngunit nagulat siya nang bumungad ang 10 missed calls mula sa unknown number. Nagtaka tuloy si Inspektor Sarmiento dahil hindi nakaregistered ang number sa phone book niya. Inisip niya kung kaninong number ito. Habang nag-iisip ay naalala niya na binigyan niya ng kanyang numero si Maria. May kung anong bagay ang biglang pumasok sa isip niya, kaya tinawagan niya ang numerong iyon. Nag-ring naman iyon pero walang sumasagot. Ay Maria, sumagot ka naman. Tinawagan pa niya uli ang numero pero hindi talaga sumasagot. Napapaisip tuloy ng malalim si Inspektor Sarmiento. Marahil ay nandito ngayon sa lungsod ang magkapatid para ipagamot ang kanilang ina. Pero ang inaalala niya ay bakit hindi mo lang siya sinabihan na tutuloy pala ang mga ito sa bayan. Maghahanda sana siya kung sakali para salubungin ang mga ito. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Medyo masama rin ang kutob ng inspektor na baka may hindi tamang nangyayari. Dahil dito, inilak niya agad ang computer at lumabas ng presinto. Balak niyang pumunta ngayon sa San Antonio upang alamin ang kalagayan ni Maria. Hindi siya mapalagay hanggat hindi nasisigurong maayos ang sitwasyon ng mga ito. Pero habang papasakay sa kotse ay nakita niya ang ilang truck ng militar
na matuli na bumabagtas sa highway. Lumapit ang sarhentong makulit sa kanya. Alam mo sir, kanina ko pa napapansin ang mga iyan. Ilang beses na yan dumadaan dito eh. Wika pa ng sarhento. Oh, ano naman ngayon? Napapailing si Inspektor Sarmiento. Palagay ko, may nangyayaring hindi maganda. Tsaka, sa direksyon na tinatahak nila, mukhang patungo ang mga iyon sa San Antonio. Saad ng pulis, sabay higop ng kape. Nanlaki ang mga mata ni Inspektor Sarmiento at dali-dali itong sumakay ng kotse. Medyo nagtaka naman ang sarhento. Uy, saan ka pupunta sir? Uuwi ka na ba? Tanong pa nito. Sabihan mo na lang si Chief na umalis ako saglit. Ikaw na bahalang dumiskarte sa kanya. Paalam pa ni Sarmiento. Uy, teka, sir! Habol pa ng sarhento pero nakaalis na agad ang sasakyan. Kakabog-kabog ang dibdib ni Inspektor Sarmiento habang pinapatakbo ng matulin ang kotse sa highway. Halos makipagkarerahan na siya sa ibang mga sasakyan. Makarating lang agad sa kabilang bayan. Magulo ang utak niya ngayon. Maraming pumapasok dito na hindi magagandang isipin. Malakas din ang pintig ng puso niya. Kumakabog ito na parang wala sa ayos. Habang nagmamaneho, ay tinext niya ang anak na hindi muna siya makakauwi ng maaga. Ngunit hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Nag-reply naman kagad si Ana at sinabi sa ama na ayos lang dahil naiintindihan niya naman ito. Dahil dito, mas lalo pang binilisan ni Inspektor Sarmiento ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan na halos lumipad na dahil sa pagtapak sa gasolinador. Ilang oras pa ang aabutin bago niya marating ang bayan ng San Antonio. Inisip niya kung anong nangyari sa bayan na ito. Bakit gano'n na lang karami ang mga sasakyang pandigma ang bumabiyahe patungo sa lugar na ito? Magulo ang isip ng pulis. Hindi kaya pinasok na ito ng mga rebelde at nanguha ng mga tao para pagkakitaan? Pero imposibleng dumayo pa ang mga ito para lang mangidnap ng tao doon. Mababait at payak ang pamumuhay ng mga taga San Antonio. Kaya maling isipin na pangingidnap lamang ang motibo ng mga rebelde. Marahil may iba pa silang dahilan at iyon ang kailangan kong malaman. Bulong ni Inspektor Sarmiento sa sarili. Samantala, nakatayo sa ibabaw ng maliit na burol si Apong Lizardo. Nakaharap ito sa dalawang puntod habang maluhaluhang tinitignan ang mga taong nakahimlay dito. May nakatusok na mga ulos sa bawat puntod at nakasabit ang paboritong bulaklak ni Maria. Patawad kung hindi ako nakarating agad. Patawarin niyo ako kung hindi ko kayo natulungan. Ang totoo, nahihiya akong humarap sa inyo. Isa akong mangmang, walang kwenta. Wala akong nagawa para iligtas kayo. Marami akong natutulungang mga tao at naililigtas. Pero, bakit hindi ko yun nagawa sa inyo? Isa akong mahinang nilalang. Patawarin niyo akong dalawa, Ina at Maria. Ipinapangako ko sa inyo na pagbabayarin ko ang gumawa nito sa inyo. Hindi ako titigil. Napahinto sa pagsasalita si Apong Lizardo, dulot ng bigat ng dibdib niya. Halos sumabog ang puso niya sa sobrang sakit. Hindi niya malaman kung papaano niya kakayanin ito, kung papaano siya mabubuhay nang wala ang pamilya. Sobra itong nasaktan sa nangyari. Ngayon lang niya naranasan ang ganito, kaya hindi siya handa na maramdaman ang ganito kasakit. Sobrang bigat at hapdi ng pakiramdam. Para bang tinutusok ng 1,000 mga karayom ang dibdib niya. Namamanhid ang buong katawan niya sa matinding lungkot. Habang umiiyak, ay naalala niya ang sandaling nakita niyang masaya ang kapatid, na nakangiti ito sa kanya habang hinahatid siya papalabas ng bakuran. Ngunit ngayon ay hindi na niya makikita pa ang mga ngiting iyon.
Wala na ang kapatid niya na laging umaalalay sa kanya sa tuwing pagod siya at malungkot. Pati na ang nanay niya na madalas siyang halikan sa noo ay wala na rin. Pareho na silang kinuha ng maaga. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng mga tao sa mundo ay ang pamilya niya pa ang kinuha ng maaga. Inisip niya kung saan siya nagkamali o kung saan siya nagkulang. Tinatanong niya ang Diyos kung bakit ganito ang binigay na pagsubok sa kanya. Gayong wala naman siya ibang ginagawa sa buong buhay niya kundi ang tulungan at paglingkuran ang mga taong nangangailangan ng kanyang serbisyo. Galit siya, sobrang nanggagalaiti sa pangyayari. Napakahirap para sa kanya na tanggapin ito, pero kinakailangan upang maipaghiganti niya ang mga taong pumaslang sa kanyang pamilya. Pinawi niya ang mga luha habang kinikimkim ang matinding galit sa puso. Nagsimulang tumalongko si Apong Lizardo at nagdasal ng Latin para protektahan ang pamilya niya laban sa mga magtatangkang kunin ang katawan nito. Habang umuusal ay bigla niyang naalala ang sitwasyon kung paano niya nakita ang mga tao na nakapaligid sa nasawing pamilya niya. Nakita niya kung paano siya titigan ng mga ito, yung mga titig na para bang hindi siya kilala. Napansin niya rin na bago niya kunin ang mga bangkay ay nakasara lahat ng kabahayan. Lahat ng bintana at pinto ay sarado, walang nagbubukas. Nagpapahiwatig na sinadya silang hindi tulungan. Halatang pinabayaan na lang ang pamilya niya na mamatay sa labas. Ngayon ko lang talaga napatunayan na ang mga tao ay sadyang masasama. Napakamao sa matinding galit si Apong Lizardo. Tumitig ito sa puntod ng kanyang pamilya. Ina, Maria, sa pagbabalik ko, dala ko na ang hustisyang nararapat para sa inyong dalawa. Ipinapangako ko yan. Wika ni Apong Lizardo, sabay tinalikuran na nito ang mga puntod. Biglang dumilim ang buong paligid at napatingala ito sa ere. Pinagmasdan niya sandali ang pagkulimlim ng mga ulap. Unti-unting bumibigat ang mga ito na tila pahiwatig na babagsak ang isang malakas na ulan. Dahan-dahang humahampas ang malamig na hangin sa katawan ni Apong Lizardo. Kasunod ng mahihinang kulog at kidlat. Mukhang maging ang panahon ay nakikisabay rin sa kanyang pagdadalamhati. Pinahid kaagad ng mga kamay ni Apong Lizardo ang mga mata nang bumuhos muli ang luha niya. Bumaling siya sa maliit na nayon sa ibaba ng bundok hanggang sa malawak na kapatagan. Tanaw mula sa kanyang kinatatayuan ang lungsod sa unahan. Napakalayo nang naaabot ng tanaw niya, ngunit napakatalim naman ng titig niya rito, lalo na sa malaking bayan. Oh, sangkatauhan, makinig kayo. Dudurugin ko ang mundo at babaguhin ko ito. Sampit ni Apong Lizardo at nagpasya na itong lisanin ang lugar. Isinabit niya ang mahiwagang kwintas sa puntod ni Maria at umalis na. Pakay niyang pumunta sa isang lugar kung saan kukunin niya ng sapilitan ang lakas at kapangyarihan para sa gagawing paghihiganti sa mundo. Sa kabilang dako naman ay nakarating na rin sa bayan ng San Antonio si Inspector Sarmiento. Nagmaneho siya ng dahan-dahan sa highway. Mabigat ang daloy ng traffic sa highway dahil sa nangyaring sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at rebelde. Tanaw niya sa unahan ang isang checkpoint na nagpapahinto sa mga motoristang pumapaso patungo sa Barrio Mariposa. Ano bang nangyayari dito? Pagtataka pa ni Inspector Sarmiento, may dumaan na isang motorsiklo sa kabilang lane at pinara niya ito para mapagtanungan. Huminto naman kaagad ang lalaking nakamotorsiklo na may nakaangkas pang bata sa likuran. Sir, alam niyo po ba kung anong nangyayari rito?
Seryosong tanong niya sa lalaki at ngumiti sa batang nakaangkas. Hindi ko rin po alam, boss. Pero base sa mga narinig ko, may nangyaring engkwentro raw sa baryo. Wika ng lalaki. Engkwentro? Totoo ba yan? Gulat ng inspektor. Opo, boss. Marami nga daw asugatan eh. Pero mas marami ang nasawi. Nagkalat daw ang mga bangkay sa kalsada. Yung mga sasakyang militar nga eh, ginawang harang sa kabilang lane upang mapigilan ang pagpasok sa baryo. Patindi kasi ang putukan dito kanina. Grabe talaga. Medyo kinikilabutan pa ang lalaki habang nagkikwento. Ganun ba? Sige, salamat. Natulala si Inspektor Sarmiento sa narinig. Tama nga ang kutob niya na may nangyayaring masama rito. Napahawak siya ng mahigpit sa manubela. Walang anuman, boss. Tumuloy na ang lalaki. Naiwan si Inspektor Sarmiento na balisa at hindi makapag-isip ng maayos. Natauhan na lang siya nang umalingaw-ngaw sa likuran niya ang mga sasakyan. Nakaabanti na pala ang maliit na truck sa unahan niya. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho hanggang sa makarating ito sa checkpoint. Pinara siya ng isang sundalo na may bitbit na mahabang baril at nakasampay sa leeg ang mga bala. Sir, saan ang punta niyo? Tanong ng sundalo. Diyan lang ba sa baryo? Naku sir, bawal hong pumasok doon. Saad ng sundalo. Kasi boss, may bibisitahin ako. May pamilya kasi ako nakatira roon at kailangan ko siyang puntahan. Saad ni Inspektor. Subalit pinipigilan pa rin itong makapasok ng sundalo. Dahil dito, hindi niya napigilan ang inis at pinaabanti niya ang kotse. Pero nagulat siya nang tumalon ang sundalo at hinarangan siya sa daan. Boss, papasukin mo ako! Pulis ako! Napilitan na ipakita ni Inspektor Sarmiento ang tsapa niya para payagan siya nito. Pasensya na sir, hindi talaga pwede. Anang sundalo. Napabuntong hininga si Inspektor Sarmiento. Nag-isip siya kung ano ang mabuting gawin. Maya-maya pa ay may lumapit na isang lalaki na nakasuot ng green t-shirt ng sundalo. Sir, kayo pala. Napasalot kaagad ang sundalo. Anong nangyayari rito? Tanong naman ng lalaki. Ito po kasi sir ang kulit. Pinipigilan kong pumasok kaya ng utos nyo. Kaso ang tigas ng ulo, nagpupumilit. Sagot ng sundalo. Bumaling ang lalaki at nagulat si Inspektor Sarmiento. Langya Perez, ikaw ba yan? Tanong ni Inspektor Sarmiento habang nakadungaw ang ulo sa bintana. Nagulat rin ang lalaki nang makita siya. Dali-dali itong lumapit sa pulis. Oh, Carlos, ikaw nga! Sabay tawa ng lalaki. Sir, magkakilala kayo? Pagtataka naman ang bantay na sundalo. Oo naman, magkaklase kami nito ng high school. Pero isa na siyang pulis ngayon. Senior inspector pa. Bumati ka sa kanya, dali. Maotoridad na utos pa ni Lieutenant Perez. Ay, naku sir, ba't hindi naman kayo nagpakilala agad? Akala ko po kasi nagbibiro lang kayo. Pasensya na po. Nahihiyang sumaludo ang sundalo kay Inspektor Sarmiento. Nako, wala yun. Kalimutan mo na. Sagot naman ng inspektor. Oh, Carlos, bakit ka nga pala nandito? Pinadala ka ba rito para mag-imbestiga? Tanong naman ng tinyente. Hindi, nandito lang ako dahil nag-aalala ako. Gusto kong dalawin ang pamilya ko. Paliwanag ni Inspektor Sarmiento. Ganun ba? Sige, sasamahan na kita. Baka hindi ka rin nila papasukin sa loob eh. Wika naman ni Lieutenant Perez. Nako, salamat. Halika, sakay na. Sumakay naman kagad ang sundalo at tumuloy na sila sa baryo nang walang aberya. Mabagal lang ang pagmamaneho ni Inspektor Sarmiento habang bumabiyahe sa daan. Nasa gitna ng kalsada ang ilang mga sundalo na nagtutulong-tulong upang hilahin sa gilid ang mga sasakyang nasira dulot ng matinding bakbakan. Pinagmasdan nila ang iniwang bakas ng labanan ng may panghihinayang. Sira-sira ang mga pananim at wasak ang mga puno.
Nagkalat ang mga basyo ng bala sa buong paligid, pati na ang mga dugong tumalsik ay hindi na nagawang linisin pa at natuyo na lang ng init ng araw. Masyadong matindi ang naganap na sagupaan sa pagitan ng militar at rebelde. Walang naideklarang panalo, kundi ang mga baril na ginamit sa laban na ito. Dahil dito ay maraming buhay ang nagwakas, dahilan sa salungat na paniniwala at ipinaglalaban ng magkabilang panig. Kaya naman ay iisa lang ang natutunan ni Inspektor Sarmiento sa nangyari habang pinagmamasdan niya ang paligid. Ang buhay ng tao ay mahalaga, kaya dapat itong pag-ingatan. Pumasok ang sasakyan sa Barrio Mariposa, kung saan nadaanan nila ang mga taong nagmamadaling maglakad sa gilid. Pare-parehong tingin ang nakikita ni Inspektor Sarmiento mula sa mga ito. Isang pares ng tingin na puno ng lungkot at pighati. Makikita sa kanilang mga mata ang matinding panghihinayang. Nasira ang kanilang mga kabuhayan dahil sa matinding gera na walang naidudulot na maganda maliban sa malaking pagkawasa. Sino-sino ba ang nakiengkwentro nyo rito? Tanong ni Inspektor Sarmiento habang nakatutok ang tingin sa mga tao. Awang-awa ito sa sitwasyon nila, pero hindi na rin maiwasang mag-alala para sa lagay ng pamilya ni Apong Lizardo. Sana naman nasa mabuting kalagayan pa rin sila. Bulong pa ni Inspektor Sarmiento sa sarili. Nagulat siya nang ibagsak ni Lieutenant Perez ang kamay sa ibabaw ng compartment. Ang grupo ni Commander Jaguar ang nakausap namin na rito. Pumasok sila sa area na ito at pinagpapatay ng walang awa ang 4 na sundalo. Galit na wika pa ni Perez. Bakit naman nila naisipang pumunta sa lugar na ito? May sinadya ba silang tao rito? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, sabik silang pumatay ng mga sundalo. Nakatanggap kami ng tawag kaya agad kami nagtungo rito. Subalit, sinalubong lang nila kami ng mga bala. Hindi namin inaasahan na nakapwesto na pala sila, kaya nadihado kami sa laban. Sino nga uli ang pinuno nila? Tanong naman ni Sarmiento. Si Commander Jaguar, ang buwisit na yun. Dapat sana naabutan namin kaso nakatakas siya. Galit na wika ni Lieutenant Perez. Hindi ba't siya yung tanyag at kilalang ranger na sumabak dati sa Mindanao? Bakit siya bumagsak sa pagiging rebelde? Mahabang kwento, tsaka masyadong classified yun. Sabay na pabuntong hininga ang tinyente. Di iksian mo na lang ang pagkikwento. Ito naman parang hindi tayo naging magkaibigan. Konting info naman dyan. Pangungulit pa ng inspektor. Ay, ewan ko sa'yo. Basta saka ko na lang ikikwento kapag nagkita tayo ulit. Marami pa kasi akong gagawin Ano bang pinunta mo rito? At sino yung pamilyang sinasabi mo? Huwag mo sabihin dito nakatira ang kabit mo. Nag-asawa ka na pala uli? Saad ni Lieutenant Perez. Ay, loko to. Biyudo pa rin ako no? Masungit na sagot pa ni Inspektor Sarmiento. Natawa na lamang ang tinyente. Uy, nandito na pala tayo. Teka, parang ang tahimik ng bahay. Pagtataka ni Inspektor Sarmiento nang bumaba sila ni Lieutenant Perez ng kotse. Tumawag siya sa mga nakatira, subalit walang sumasagot mula sa loob ng bahay. Tumingin siya kay Lieutenant Perez na tahimik lang sa tabi ng kotse. Halatang may alam ito, ngunit hindi nagsasalita. Kinutuban tuloy siya pero umakto pa rin siyang normal. Ayaw niyang isipin na may nangyari ng masama sa mga taong itinuturing niyang kapamilya. Pero base sa mga napapansin niya sa bahay, ay mukhang may nangyari nga ditong hindi maganda. Bahagyang nakaawang ang tarangkahan at makikita ang bakas ng mga paa na nagpapahiwatig na may taong nanggaling dito at tila nagmamadaling lumabas. Pumasok siya sa bahay habang sinisiyasat ang paligid. Sinundan lang siya ng tinyente. May iba akong nararamdaman dito pare. May alam ka ba dito? Tanong ni Inspektor Sarmiento na medyo kinakabahan.
Hindi sumagot si Lieutenant Perez dahil iniiwasan niyang masaktan ang kaibigan sa kanyang malalaman. Oh, Diyos ko! Bakit ganito? Nagimbal ang inspektor nang tumambad sa kanya ang magulong paligid sa loob ng bahay. Tulad ng nadatna ni Apong Lizardo nang pumasok ito ng bahay, nagkalat ang mga bagay at ilang mahahalagang gamit ng pamilya. Napaisip si Inspektor Sarmiento kung pinasok ba ng mga rebelde ang bahay at tinangay sina Apong Lizardo. Pare, tara na. Malungkot na sabi pa ni Lieutenant Perez. Bakit pare? May alam ka ba rito? Sabihin mo sa akin kung anong nangyari dito. Tanong ni Inspektor Sarmiento. Pare, huwag ka sanang mabibigla. Pero patay na ang mga nakatira dito. Pag-amin ng tinyente. Natigilan naman si Inspektor Sarmiento. Animoy nabingi ang mga tenga niya sa narinig. Hindi siya mapakali at hindi rin maibuka ang bibig. Para siyang binuhusan ng tubig na may sangkaterbang yelo at nanlamig ang buo niyang katawan. Nagimbal siya sa revelasyon ng kaibigan. Namutla siya sa gulat. Hindi maaari. Nagbibiro ka ba? Hinawakan niya ng mahigpit ang damit ng kaibigan. Hindi nagsalita si Lieutenant Perez habang galit na nakatitig si Inspektor Sarmiento. Malungkot ang mga mata nito at hindi makatingin ng diretsyo. Nabigla pa rin si Inspektor Sarmiento sa nalaman niya. Kung nagsasabi ka ng totoo, nasaan sila? Nasaan ang bangkay nila? Sabihin mo! Sigaw pa ni Inspektor Sarmiento at napahagulgol na ito ng iyak sa tindi ng sakit. Hindi siya makapaniwala na patay na ang mga taong itinuturing niyang pamilya. Ang pamilya na kumupkup sa kanya noong naulila siya. Ang mga taong nagturo sa kanya kung papaano lumaban at harapin ang kinabukasan. Napaluhod sa lupa ang inspektor at umiyak. Sobra itong nasaktan. Napakasakit sa kanyang malaman ang katotohanan. Pare, pasensya ka na. Bala ko sanang itago sa iyo ang lahat. Kaso, karapatan mong malaman ang totoo. Patawarin mo ako pare. Tumayo ka na dyan. Wika pa ni Lieutenant Perez. Wala kang kasalanan pare. Sagot lang ng inspektor. May isang nakaligtas sa kanila. Siya ang naglibing sa mag-ina. Hindi namin siya kilala. Pero ang sabi ng mga tao dito, isa daw iyong albularyo. Umiiyak pa nga siya nung ipasok niya sa bahay ang mga labi ng kanyang pamilya. Pero habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maintindihan ang aura niya. Tila punong-puno siya ng galit. Anang tinyente. Kung ganun, nasaan siya? Tumayo agad si Inspektor Sarmiento. Hindi ko alam pare, pero nakita ko mismo na dito niya ipinasok ang dalawang bangkay. Tugon ni Lieutenant Perez. Nilibot ni Inspektor Sarmiento ang tingin sa buong paligid at dito niya napansin na nakabukas ang pinto sa likod bahay. Uy! Saan ka pupunta pare? Habol pa ng tinyente nang tumakbo papalabas ng bahay si Inspektor Sarmiento. Sinundan niya ito habang nakatutok ang tingin sa mga bakas na naiwan sa lupa. Mukhang patungo ito sa gubat at umakyat sa bundok. Base sa mga naiwang bakas ay mabagal ang ginawang paglalakad ng tao. Madiin at medyo malalim ang mga paang nagmarka sa lupa. Marahil binuhat nito ng sabay ang dalawang bangkay para dalhin sa bundok. Uy! Carlos! Hintayin mo ako! Tawag pa ni Lieutenant Perez pero tumakbo na si Inspektor Sarmiento nang matukoy niya kaagad ang pattern ng mga bakas na naiwan sa lupa. Sinundan ito ng tinyente hanggang sa makarating sila sa ibabaw ng maliit na burol. Mula sa pinakagitna nito ay matatanaw ang dalawang magkatabing puntod ng namayapa. May mga ulos itong nakatusok sa ibabaw, ngunit walang nakalagay na mga lapida. Dahan-dahang lumapit si Inspektor Sarmiento patungo sa mga libingan ng mag-ina. Pare, sila ba yan? Tanong pa ni Lieutenant Perez.
Oo, mukhang sila nga. Muling bumuhos ang luha sa mga mata ng inspektor nang makaramdam siya ng kirot sa dibdib. Maria! Lumuluhang sambit ni Inspektor Sarmiento. Dito niya napatunayan na patay na nga ang mga ito. Pero masakit pa rin sa kanya natanggapin ang bagay na iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyari ito sa mag-ina, at ang inaalala niya ay kung nasaan ngayon si Apong Lizardo. Wala siyang maisip na maaring puntahan ng matandang albularyo bukod sa bahay nila sa Lipa. Pero nakatitiyak siyang hindi naman ito pupunta doon dahil wala naman itong dahilan para dumalaw sa kanila. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 11. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.